Henesis Kapitulo 16. Si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya, at siya'y may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abram, "Narito ngayon, ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhi ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae. Marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya." At dininig ni Abram ang sabi ni Sarai. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abram si Agar na taga-Ehipto na kanyang alila, pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abram sa lupain ng Kanaan, at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya'y sumiping kay Agar at naglihi. At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalang halagan niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Sarai kay Abram, "Ang aking pagkaapi ay sumaiyo. Idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan." At nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Datapwat sinabi ni Abram kay Sarai, "Narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin." At binuwahagi siya ni Sarai, at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Sur. At sinabi, "Agar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling? At saan ka paroroon?" At kanyang sinabi, "Ako'y tumatakas mula sa harap ni Sarai na aking Panginoon." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Magbalik ka sa iyong Panginoon, at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Pararamihin kong mainam ang iyong binhi, na hindi mabibilang dahil sa karamihan." At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, "Narito't ikaw ay nagdadalang tao, at ikaw ay manganganak ng isang lalaki, at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat dininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. At siya'y magiging parang asnong bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat, at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya. At siya'y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya, Ikaw ay Diyos na nakakakita, sapagkat sinabi niya, Namasdan ko rin barito ang likuran niyaong nakakakita sa akin. Kaya't nginalanan ang balong yaon, balon ng nabubuhay na nakakakita sa akin. Narito't ito'y nasa pagitan ng Kades at Bered. At nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abram, at ang itinawag ni Abram na pangalan sa kanyang anak na ipinanganak ni Agar ay Ismael. At si Abram ay may 86 na taon nang ipanganak si Ismael ni Agar kay Abram. Henesis Kapitulo 17. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abram, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, Tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasa iyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi natatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin, at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa,
at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan, na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo, at kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sara ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain, at saka sa kanya'y bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain, at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa, at nasabi sa kanyang sarili, magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At manganak pa kaya si Sara na may 90 taon na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, kahi manawari, si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi, kundi ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo, at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaak, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya, ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael, ay dininig din kita. Narito't aking pinagpala siya, at siya'y aking papag-aanakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di kawasa. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaak, na iaanak sa iyo ni Sara sa tadhanang araw sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham. At ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak, at ang lahat na ipinanganak sa kanyang bahay, at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasangbahay ni Abraham, at tinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama, at si Ismael ay may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw ding yaon, tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak, at lahat ng lalaking kasangbahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain, ay pinagtuling kasama niya. Henesis Kapitulo 18.
At napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong ensina ni Mamre, habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tolda ng kainitan ng araw. At itiningin ang kanyang mga mata at nagmalas, at narito't 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila, ay tinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tolda, at yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung ngayoy nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, ay ipinamamanhi ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig, at maghugas kayo ng inyong mga paa, at magpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At magdadala ako ng isang subong tinapay, at inyong palakasin ang inyong puso. At pagkatapos ay magsisipagtuloy kayo, yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod. At nagsipagsabi, mangyari ang ayon sa iyong sinabi. At si Abraham ay nagmadaling napasatolda ni Sara, at sinabi, maghanda ka agad ng 3 takal ng mainam na harina, iyong tapayin at gawin mong mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan, at nagdala ng isang bata at mabuting guya, at ibinigay sa alipin, at siya'y nagmadali upang lutuin. At siya'y kumuha ng mantekilya, at ng gatas, at ng guyang niluto niya, at inihain sa harapan nila. At siya'y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy, at sila'y nagsikain. At sinabi nila sa kanya, saan naroon si Sara na iyong asawa? At sinabi niya, narito, nasa tolda. At sinabi niya, walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating. At narito't si Sara na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. At narinig ni Sara sa pintuan ng tolda na nasa likod niya. Si Abraham at si Sara nga'y matatanda na, at lipas na sa panahon, at tinigilan na si Sara ng kaugalian ng mga babae. At nagtawa si Sara sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda, ay magtatamo ako ng kaligayahan, at matanda na rin pati ng Panginoon ko. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sara? Na sinasabi, tunay kayang ako'y manganganak na matanda na ako? May anumang bagay kayang napakahirap sa Panginoon? Sa tadhanang panahon ay babalik ako sa iyo, sa taong darating, at si Sara ay magkakaanak ng isang lalaki. Nang magkagayoy, nagkaila si Sara, na sinasabi, hindi ako tumawa, sapagkat siya'y natakot. Ngunit sinabi niya, hindi gayon, kundi ikaw ay tumawa. At nangagtindig doon ang mga lalaki, at nangagsitingin sa dakong Sodoma, at sinamahan sila ni Abraham upang ihatid sila sa daan. At sinabi ng Panginoon, ililihim ko ba kay Abraham ang aking gagawin? Dangang si Abraham ay tunay na magiging isang bansang malaki at matibay, at pagpapalain sa kanya ang lahat ng bansa sa lupa, sapagkat siya'y aking kinilala, upang siya'y mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan at kahatulan, upang padatni ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha, ay bababa ako ngayon, at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin, at kung hindi ay aking malalaman. At ang mga lalaki ay nagsilayo roon, at nagsitungo sa Sodoma. Datapwat si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon.
At lumapit si Abraham at nagsabi, "Ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba? At di mo patatawarin ang dakong yaon, alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano pat ang banal ay mapara sa masama? Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa?" At sinabi ng Panginoon, "Kung makasumpong ako sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, patatawarin ko ang buong dakong yaon alang-alang sa kanila." At sumagot si Abraham at nagsabi, "Narito, ngayoy nangahas akong magsalita sa Panginoon, akong alabok at abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 5 sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang ang buong bayan?" At sinabi niya, "Hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya'y muling nagsalita pa sa kanya at nagsabi, "Marahil ay may masusumpungang 40. At sinabi niya, "Hindi ko gagawin alang-alang sa 40. At sinabi niya, "O huwag magalit ang Panginoon, at ako'y magsasalita. Kung sakaling may masusumpungan doong 30. At sinabi niya, "Hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. At kanyang sinabi, "Narito ngayon, ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may masusumpungan doong 20. At sinabi niya, "Hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. At sinabi niya, "O huwag magalit ang Panginoon, at magsasalita na lamang akong minsan. Kung sakaling may masusumpungan doong 10. At sinabi niya, "Hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. At ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos na makipag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. Henesis Kapitulo 19. At nagsidating ang 2 anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim, at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma, at sila'y nakita ni Lot, at nagtindig upang salubungin sila, at iniyukod ang mukha sa lupa, at nagsabi, "Ngayon nga, mga Panginoon ko, ipinamamanhi ko sa inyo, na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod, at kayo'y matira sa buong magdamag, at maghugas ng inyong mga paa, at sa madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad." At kanilang sinabi, "Hindi, kundi sa langsangan mananahan kami sa buong magdamag." At kanyang pinakapilit sila, at sila'y nagsiliko, at nagsipasok sa kanyang bahay, at sila'y kanyang pinaghandaan, at ipinagluto ng mga tinapay na walang lebadura, at nagsikain. Datapwat bago nagsihiga, ang bahay ay kinulong ng mga tao sa bayan, sa makatwid bagay ng mga tao sa Sodoma, na mga binata, at gayon din ng mga matanda ng buong bayan sa buong palibot. At kanilang tinawagan si Lot, at sinabi sa kanya, "Saan na nga roon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang kilalanin namin sila." At nilabas sila ni Lot sa pintuan, at isinara ang pinto sa likuran niya. At sinabi niya, "Ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid ko, na huwag kayong gumawa ng ganiyang kasamaan. Narito ngayon, may 2 akong anak na babae, na hindi nakakilala ng lalaki. Ipinamamanhi ko sa inyo, na sila'y aking ilalabas sa inyo,
at gawin ninyo sa kanila ang magalingin ninyo sa inyong paningin. Huwag lamang ninyong gawa ng anuman ang mga lalaking ito, yamang sila'y nanga sa silong ng aking bubungan. At sinabi nila, umurong ka. At sinabi pa nila, ang taong ito'y naparito upang makipamayan, at ibig niyang maging hukom. Ngayon nga'y gagawan ka namin ng lalong masama kaysa kanila. At kanilang ipinagtulakan ang lalaking silot, at nagsilapit upang sirain ang pintuan. Datapwat iniunat ng mga lalaki ang kanilang kamay, at binatak si Lot sa loob ng bahay, at kanilang sinarahan ang pintuan. At ang mga taong nanga sa pintuan ng bahay ay mga pinagbulag nila, ang muntit malaki, anupat sila'y nangayamot sa paghahanap ng pintuan. At sinabi ng mga lalaki kay Lot, mayroon ka pa ritong kamag-anakan? Ang iyong mga manugang at ang iyong mga anak na lalaki at babae, at ang lahat ng iyong tinatangkilik sa bayan, ay ipag-aalis mo sa dakong ito, sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon, at kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. At si Lot ay lumabas, at pinagsabihan niya ang kanyang mga manugang na nag-asawa sa kanyang mga anak na babae. At sinabi, magtindig kayo, magsialis kayo sa dakong ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ang bayan. Datapwat ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. At nang umumaga, ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. Datapwat siya'y nagluluwat. At hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay, at ang kamay ng kanyang asawa, at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae, sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas, at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari, na nang sila'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. At sinabi sa kanila ni Lot, huwag ganyan, Panginoon ko. Narito, ngayot ang lingkod mo ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, at pinakalaki mo ang iyong awang ipinakita sa akin sa pagliligtas ng aking buhay, at ako'y di makatatakas sa bundok, baka ako'y abutan ng sama at ako'y mamatay. Narito, ang bayang ito ay malapit takasan at maliit. O tulutan mong tumakas ako roon, di ba yao'y maliit at mabubuhay ako? At sinabi sa kanya, narito, sa bagay mang ito ay pinayagan din kita, na hindi ko gugunawin ang bayang iyong sinalita. Magmadali ka, tumakas ka roon, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya't ang pangalang itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Ang araw ay nakalitaw na sa lupa nang dumating si Lot sa Zoar. Nang maggagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang bayang yaon, at ang buong kapatagan, at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon, at ang tumutubo sa lupang yaon. Datapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. At si Abraham ay sumampang maaga ng kinaumagahan sa dakong kinatayuan niya sa harap ng Panginoon. At siya'y tumingin sa dakong Sodoma at Gomora at sa buong lupain ng kapatagan, at tumanaw, at narito, ang usok ng lupain ay napaiilang lang na parang usok ng isang hurno. At nangyari,
na nanggunawi ng Diyos ang mga bayan ng kapatagan, na naalaala ng Diyos si Abraham, at pinalabas si Lot mula sa gitna ng pinaggunawan, nang gunawin ang mga bayan na kinatitirahan ni Lot. At sumampa si Lot mula sa Zoar, at tumira sa bundok, at ang kanyang 2 anak na babae na kasama niya, sapagkat siya'y natakot na tumira sa Zoar. At siya'y tumira sa isang yungib, siya at ang kanyang 2 anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, "Ang ating ama ay matanda at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin, ayon sa ugali ng sangkalupaan. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama, at tayo'y sumiping sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama." At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon. At pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama. At hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. At nangyari nang kinabukasan, na sinabi ng panganay sa bunso, "Narito, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin ang alak sa gabing ito, at pumasok ka at sumiping ka sa kanya, upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama." At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing yaon. At nagtindig ang bunso at sumiping sa ama. At hindi na alaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y magbangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. At nanganak ang panganay ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang ngalang Moab, na siya ngang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki, at tinawag ang kanyang pangalang Ben-Ami, na siya ngang ama ng mga anak ni Amon hanggang ngayon. Henesis Kapitulo 20. At mula roon ay naglakbay si Abraham sa dakong lupain ng timugan, at tumahan sa pagitan ng Kades at Shur, at siya'y nakipamayan sa Gerar. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sara na kanyang asawa, "Siya'y aking kapatid." At si Abimelech na hari sa Gerar ay nagsugo at kinuha si Sara. Datapwat na paroon ang Diyos kay Abimelech sa panaginip sa gabi, at sa kanya'y sinabi, "Narito, ikaw ay dili iba't isang patay dahil sa babaeng iyong kinuha, sapagkat siya'y asawa ng isang lalaki." Ngunit si Abimelech ay hindi pa nakasisiping sa kanya, at nagsabi, "Panginoon, papatayin mo ba pati ng isang bansang banal? Hindi ba siya rin ang nagsabi sa akin, siya'y aking kapatid? At si Sara man ay nagsabi, siya'y aking kapatid, sa katapatang loob ng aking puso at kawalang sala ng aking mga kamay ay ginawa ko ito." At sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip, "Oo, talastas ko na sa katapatang loob ng iyong puso ay ginawa mo ito, at hinadlangan din naman kita sa pagkakasala ng laban sa akin, kaya't hindi ko ipinahintulot sa iyong galawin mo siya. Ngayon nga'y isauli mo ang asawa ng lalaking ito, sapagkat siya'y propeta, at ikaw ay pananalangin niya, at mabubuhay ka. At kung di mo siya isauli, ay talastasin mong walang pagsalang mamamatay ka, ikaw at ang lahat ng iyo." At si Abimelech ay bumangong maaga ng kinaumagahan, at tinawag ang lahat niyang bataan, at sinabi sa kanilang pakinig ang lahat ng bagay na ito. At ang mga tao'y natakot na mainam. Nang magkagayoy, tinawag ni Abimelech si Abraham, at sa kanya'y sinabi, "Anong ginawa mo sa amin? At sa ano ako nagkasala laban sa iyo? Nadinalhan mo ako at ang aking kaharian ng isang malaking kasalanan. Ginawan mo ako ng mga gawang di marapat gawin." At sinabi ni Abimelech kay Abraham,
Anong nakita mo na ginawa mo ang bagay na ito? At sinabi ni Abraham, sapagkat inisip ko, tunay na walang takot sa Diyos sa dakong ito, at papatayin nila ako dahil sa aking asawa. At saka talagang siya'y kapatid ko, na anak ng aking ama, datapwat hindi anak ng aking ina, at siya'y naging asawa ko. At nangyari, na nang ako'y palayasin ng Diyos sa bahay ng aking ama, na sinabi ko sa kanya, ito ang magandang kalooban mo na maipakikita sa akin sa lahat ng dakong ating datnin, ay sabihin mo tungkol sa akin, siya'y aking kapatid. At si Abimelech ay kumuha ng mga tupa at mga baka at mga aliping lalaki at babae at ipinagbibigay kay Abraham at isinauli sa kanya si Sarah na kanyang asawa. At sinabi ni Abimelech, narito, ang lupain ko ay nasa harapan mo. Tumahan ka kung saan mo magalingin. At kay Sara'y sinabi niya, narito, nagbigay ako ng 1,000 putol na pilak sa iyong kapatid. Narito, ito sa iyo'y piring sa mga mata ng lahat ng kasama mo. At sa harap ng lahat ay nagbangong puri ka. At nanalangin si Abraham sa Diyos, at pinagaling ng Diyos si Abimelech at ang kanyang asawa, at ang kanyang mga aliping babae, na anupat nagkaanak sila. Sapagkat sinarhang lubos ng Panginoon ang lahat ng bahay bata sa bahay ni Abimelech, dahil kay Sarah na asawa ni Abraham.